Magandang araw sa mga kapatid kong subanin diyan sa Zamboanga del Norte. Medyo maganda na ngayon ang panahon. Ang sunshine, maraming sunshine. Dapat medyo di na masyadong malamig. Pero malamig pa rin kaya sumusuot ako ng sweater, no? But anyway, gusto ko lang ipahiwatig sa inyo ang concept of bakit kami nagbibigay sa inyo. Hindi naman kayo kapatid ko o hindi tayo magkakilala. Pero bakit kami nagbibigay? First of all, mahal namin kayo. Ako at mga kaibigan ko Amerikano na Kristiyano nagbibigay. Mahal namin kayo. Dahil kapatid namin kayo sa Panginoon. Dahil sa Panginoon walang Amerikano, walang Pilipino, walang Subanin. Pareho tayo lahat. Magkapatid tayo. That's one of the reasons na namimigay kami sa nangangailangan sa inyo. Secondly, nakalagay sa Bible na ang pagbibigay, nagbibigay ng kagalakan sa amin ang pagbibigay. That's one reason nagbibigay kami sa inyo. Dahil nagagala kami. Bawat bigay namin, bawat padala ng kailangan ninyo, nagagala kami. And then secondly, there's something about nagbibigay, no? Ang kung anong binibigay namin, sa isip ko, binibigay pabalik ng Panginoon sa amin. Kaya hindi kami nakukulang. Hindi naman ako mayaman, no? Pero for some reason, talagang hindi kami nakukulang kasi dahil sa pagbibigay namin sa inyo, nagbibigay pa ulit ang Panginoon sa buhay namin. Marami kaming blessings na experience, no, na dadama sa Panginoon. Minsan hindi ko alam bakit saan dumadating yung pera eh. Pero talagang gawa ng Panginoon yun dahil sa pagbibigay namin sa inyo. Another thing is this, kung ano binibigay mo, yun yung babalik. Yan sasabi sa amin sa amin ng mga buhay, no? Kung ano binibigay namin, bumabalik yan sa amin. Tapos ang sabi ni Jesus, sabi niya, kung gutom ako, binigyan mo ako ng pagkain. Kung nauuhaw ako, binigyan mo ako ng tubig. Kung wala akong damit, bigyan mo ako ng damit. Hindi mo ako kilala, pero maging kaibigan mo ako. At saka maraming ginawa ka sa akin. Tapos sabi ng Panginoon, kung anong ginagawa mo sa mga taong ito, ginagawa mo sa akin. So ang ginagawa namin sa inyo, ginagawa namin yan dahil mahal namin ng Panginoon Hesukristo. Bawat bigay namin sa inyo, parang nagbibigay kami kay Jesus. Ngayon, ang pag-usapan natin yung anong resulta sa inyong buhay sa pagbibigay namin. Kailangan meron, hindi lang dapat kayo na kuha lang ng kuha, kundi magbigay din kayo. Kasi nakalagay sa Malakay, no, sa Old Testament, na ang pagbibigay nyo, ibigay nyo sa pastor ninyo, sa in that case marami tayong pastor nakakalimutan mga pangalan eh. Kay Gilbert, no? Yeah. And then pagkatapos ang nakalagay sa Malakay, kailangan 1/10 ng produkto ninyo ibibigay nyo sa pastor ninyo. Kasi at that time, mga Israelites, meron silang Levites. Mga Levites parang pastor yun. Dahil mga pastor, mga Levites, walang lupa, so lahat ng produkto, 1/10, isa kapulo ng produkto ng Israelites, binibigay na sa Levite, sa pastor nila. Ang ibig sabihin niya sa inyo, kung bawat 10 ng manok na mapuproduce ninyo, hindi lang once, hindi lang isang beses, bawat 10 ng manok na mapuproduce ninyo na 1 kilo, ibigay nyo kay Gilbert. Kasi siya ang reason na bakit kayo natutulungan. Siya ang pastor nyo. Mga produce ninyo, 1/10. Nakalagay na, kaya tawag niya tithing.
Kasi ang 1/10 ng produkto, nakalagay dito, sa Proverbs 3:9, no? Honor the Lord with your wealth and your first fruits of your produce. Ang ibig sabihin, kung i-translate mo sa Tagalog, ibig sabihin, pag nagbibigay ka sa pastor ninyo, ang Diyos nakakaroon ng honor. Nasasiyahan ang Panginoon na nagbibigay kayo. Yan ang ibig sabihin ng pagbibigay. Another thing is this, kasi ang mangyayari sa inyo, gaya din mangyayari sa amin. Pag nagbibigay kayo, lalo kayo mabibless ng Panginoon. Siguro hindi mamamatay yung mga ninyo, mga trees ninyo, at saka yung mga manok ninyo, no, na binibigay ni Gilbert. Marami kayong blessing matatanggap pag nabibigay kayo sa 1/10 ng binibigay niyo sa iba. So yun ang nakalagay dito sa Leviticus uli, no? 1/10 of the seed of the land. In other words, ang 1/10 ng produkto ninyo, ipamimigay niyo sa Panginoon. At saka ang pagbibigay niyo sa Panginoon, binibigay niyo sa pastor niyo, parang nagbibigay ko sa Panginoon na ganon. So those are the things I just would like to share with you, no, na huwag kayong magdadamot. Total, lahat ng binigay sa inyo yan, hindi naman inyo yan, binigay ng Panginoon yan. So dapat magbigay kayo in return. Na pag binigyan kayo, magbigay din kayo ng 1/10 ng inyong produkto. Kasi binless kayo ng Panginoon. Hindi inyo yan. Galing ang Panginoon may-ari niyan. Kayo lang parang taker ng binigay ng Panginoon. So those are the things I'd like to share with you. Na huwag kayo magdadamot. Yung 1/10 ng produce ninyo, ibigay nyo kay Pastor Gilbert, okay? Kasi siya ang reason na makakatulong kami sa inyo. Nagagalak talaga kami na makatulong sa inyo. And I hope na magiging successful kayo sa inyong kabuhi, sa inyong life, sa taong na ito. God bless you, all of you. Mahal namin kayo. God bless you.